Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Junella Bianca D. Aguilar. Ito po ang aking Day 139 Devotion para sa ating 365 Daily Devotion na pinamagatang Alam mo ba na invited ka? At ang topic po natin ngayon ay History of Redemption. Sabi po dito yung concept na the history of redemption is the grand story of how God, from the beginning of time, has been working to save His people from creation to the fall, from the promise to Abraham to the cross of Christ. God's hand has never ceased to move. Redemption is not an afterthought, it is the heartbeat of history. Every page of Scripture reveals a God who relentlessly pursues, redeems, and restores. This is our story too. And meron po dito na 4 parts story of the Bible. Creation, number 1 creation, number 2 fall, number 3 redemption, and lastly is completion. At ang Bible verse mo matagpuan sa Genesis chapter 3 verse 15, and I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will crush your head and you will strike his heel. Maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa, at sa iyong binhi at kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakal. At ang teachings mo natin ay number 1, redemption aims to restore the paradise. Ito po, yung pagtubo sa atin ng ating Panginoon, kasama natin pag-restore sa paradise, which is yung mundo na ginawa niya. Diba, pangako niya yun, nababalik siya. At i-restore niya itong creation na ginawa niya. Tatanggalin niya na yung buot at kalitan nandito, yung mga kasamaan. At yung mga bagay na nasira na which is tayo yung may kagagawan, diba, na dapat talagaan natin yung creature na ginawa niya, pero tayong mga tao sinisira yun, tulad ng mga puno, diba, pinagpuputol yung ilog, madumi, mabaho, parang ganyan yung dagat, puro mga basura, parang ganun po nangyayari. Number 2, redemption begins with a victorious promise. Ito po, yung promise ng Panginoon na tutubusin niya tayo, diba, na may redemption talaga. Ayan, na magbabalik siya, at kasabi na rin nun yung magbabalik siya at tutubusin niya tayo. Sa promise po na talagang gagawin niya at hindi yun mapapago, na hindi lang niya yun basta sinabi, talagang gagawin niya yun. Kaya maghintay tayo sa tamang pagkakataon, sa tamang panahon na muli tayong babalik ang ating Panginoon. Number 3 po, redemption invites us to become part of His story. Ito po yung pagtubo sa ating Pag-i-invite tayo para maging parte ng story nito, na syempre kasama tayo dito, diba, sa creation ng ating Panginoon, dahil siya rin naman nagkuha sa atin. And application naman po, paano natin ito ma-apply sa ating buhay. Show your redeemed life. Ito po yung pagtubos, yung buhay na meron ka, yung redeemed life, ipakita mo sa mga tao kung paano ka binago ng ating Panginoon, kung paano ka nalilubos sa kasalanan na ginawa mo, sa pagkakamali na alam naman ng ating Panginoon na natuto na tayo, na alam na pa na natuto ka na, parang may self-development na nangyayari sa buhay mo, ganun, self-growth, at parang sa tingin natin pa, ang layo mo na sa dating ikaw. Number 2 po, share the redemptive love of God. Naman, kung may share naman. Pag napakita mo na, syempre kailangan i-share mo na rin sa kanila kung paano ka inibig ng ating Panginoon at kung paano siya gumalaw sa buhay mo, para at the same time mahikayat na yung iba na pagpupurihan siya, katulad ng pagpupuri mo sa kanya. And lastly po, spread redemption as far as the curse is found. Ito naman po, kung may share, spread. Tatlong S kasi ito. I-spread mo, parang ipagmalaki mo sa lahat, ipagmalaki mo sa iba na kung paano ka binago ng ating Panginoon, kung paano yung buhay mo dati sa ngayon, na makikita naman nila na hindi na para
share sa ating mga mahal sa